You really remind me of her, Julian. Mahinang sabi niya. Of who, Sir Kenji? Tanong ko. Napatingin siya sa akin at malungkot na ngumiti. My late wife. Aniya. Hindi ako nakaimik. That sometimes I forget you're not her. Dagdag pa niya. Sir Kenji, tanging nausal ko. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ako nakagalaw nang bigla niya akong niyakap. Sir, tutol ko sana. Ngunit mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Just a couple of minutes, please. Pakiusap niya. Para sa magandang kinabukasan ng aking anak, iyan ang rason ng pagpunta ko ng Japan. Ngunit hindi ko naman inakalang may ibang rason pa pala akong mahahanap doon kung bakit ko pa gugustuhing manatili. Magandang araw po sa lahat ng mga listeners at supporters ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Julian. Hindi ko totoong pangalan. Ako po ay 32 years old na at tubong Nueva Ecija. 4 na taon na akong kasal kay Danilo at may isa kaming anak na babae. Wala akong ibang pinangarap kundi ang mabigyan sila ng magandang buhay, lalo na ang aming anak. Kaya kahit anong bigat sa dibdib, sumama ako sa aking pinsan sa paglipad patungong Japan. Hindi ko sinasabing masama ang asawa ko, pero hindi na rin kaming masaya, gaya ng dati. Naging seloso siya, madalas magalit. Laging pinagdududahan ang bawat galaw ko. At sa totoo lang, bago pa man ako umalis, ramdam ko nang may pader na sa pagitan naming dalawa. Pero umaasa pa rin akong maaayos namin pagbalik ko. Akala ko, trabaho lang talaga ang haharapin ko rito sa Japan. Akala ko, malayo sa tukso, malayo sa gulo. Pero ang hindi ko alam, pagdating ko sa bagong tahanan, sa bahay ng pamilyang dapat aalagaan ko lang, doon pala ako haharap sa isang bagay na hindi ko inaakala. Doon ko nakilala si Kenji, ang amo kong mabait, tahimik, at may mga mata na parang laging may tinatagong lungkot. Isang lalaking may asawa rin, pero minsan, pag napapatitig ako, parang may kung anong kwento ang hindi niya masabi. At ang pinakamasakit, sa unang linggo ko pa lang, napansin ko na may kung anong koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko hinanap, hindi ko ginusto, pero nangyari siya. At ngayon, nandito ako. Hindi ko alam kung paano ko papipigilan ang isang bagay na alam kong mali, pero hindi ko rin matakasan. Pagbukas ng sliding door sa airport, sinalubong ako agad ng malamig na hangin ng Japan. Yung klaseng lamig na parang kayang tumagos hanggang buto. Hindi ko alam kung excitement ba o kaba ang nararamdaman ko. Pero tumayo muna ako sandali, huminga ng malalim at nagdasal na sana maging maayos ang lahat. Paglapit ko sa exit, nakita ko ang isang babaeng naka-white coat. May hawak na placard na may pangalan ko. Julian Santos? Tanong niya. Hi, yes, that's me. Ngumiti siya. Magalang, pero hindi warm. Yon ang unang kita ko kay Ma'am Aiko, ang pangalawang asawa ni Sir Kenji. Habang naglalakad kami papunta sa kotse, ramdam ko agad ang distansya niya. Hindi siya suplada, pero parang may linyang hindi pwedeng tawirin. Long flight? Tanong niya, diretsong tingin sa kalsada. Yes ma'am, but I'm okay. Sagot ko. Tumango lang siya. Wala nang follow-up. Tahimik ang halos 25 minuto na biyahe. Pagdating sa bahay, sumalubong ang amoy ng tea. Malinis, tahimik, walang kalat. Parang hindi tinitirhan ng bata. Habang nagpapakilala ako sa 2 stepchildren ni Aiko, doon ko siya unang nakita. Nakaupo sa dulo ng hallway, nakayuko.
Hawak ang isang maliit na papel sa pagitan ng mga daliri. May binubuo, origami, o white paper crane. Pag-angat niya ng tingin, ramdam ko ang bigat ng mga mata niya. Hindi dahil nakakatakot, kundi dahil parang may dalang pagod na hindi ko maipaliwanag. "You must be Julian," malumanay niyang sabi. Mahina ang boses, pero buo. Tumayo siya. Maayos ang postura at nilapitan ako. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin malamig. Parang tahimik lang. "Kenji," pakilala niya. Iniabot ang kamay. Pag-abot ko, napansin kong may bakas pa ng tupi ng papel sa dulo ng daliri niya. "Welcome to our home." At ewan ko kung bakit, pero sa mismong saglit na yon, may naramdaman akong kakaibang kilabot. Hindi masama, hindi rin maliwanag. Isang uri ng pakiramdam na para bang may nakatadhana, pero hindi dapat. Pagkatapos ng introductions, sinamahan ako ni Aiko papunta sa maliit kong kwarto. Simple, may heater, at may maliit na futon sa sahig. "You can start work tomorrow. For now, rest." Wala nang dagdag, sabay sara ng pinto. Huminga ako ng malalim, humiga, at pinikit ang mga mata ko. Pero hindi mawala sa isip ko yung nakita ko kanina. Si Kenji, hawak ang paper crane, at yung mata niyang parang may dinadala. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman ko agad na hindi magiging basta-basta ang panahong ilalagi ko rito. At hindi nga ako nagkamali. Ang unang linggo ko sa bahay nila Sir Kenji at Ma'am Aiko ay parang tahimik na unos. Walang ingay, pero ramdam mo ang bigat sa paligid. Maayos naman ang mga bata, mababait, malumanay. Si Ma'am Aiko, professional, diretso, walang reklamo, pero wala ring lambing. Halos hindi kami nagkakausap maliban sa trabaho. Pero si Sir Kenji, siya ang pinakamahirap unawain. Tahimik siya, pero hindi suplado. Malumanay, pero laging nakalubog sa sariling mundo. Parang laging may iniisip, laging may pinipigilang sabihin. At unti-unti ko siyang napapansin, hindi dahil gusto ko, kundi dahil parang lagi siyang nandoon. Isang gabi, habang naghihiwa ako ng gulay para sa bento ng mga bata, bigla siyang lumitaw sa kusina. Hindi ko siya naramdaman. Tahimik kasi ang lakad niya, parang pusa. "You are adjusting well," sabi niya. Kumuha ng tasa para magtimpla ng tea. "I hope so," sagot ko, pilit ng ngiti. Tumango siya. Napatingin ako sa kamay niya. May hawak na namang papel. Isa na namang crane. Hindi ko alam kung titingin ba ako o iiwas. "Origami?" tanong ko. Para mabasag lang ang katahimikan. Nag-angat siya ng tingin. Mabagal, mabigat. "My late wife used to make this." Mahina niyang sagot. "When she was nervous or sad." Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Napatigil ako sa paghiwa. Tumingin siya sa papel sa kamay niya. Parang nagkamali siya ng kwento. "Gomen," sabi niya, mabilis. "I didn't mean to make you uncomfortable." "No, it's okay. I'm sorry for your loss." Sagot ko. Kahit ang totoo ay hindi ako okay. May kung anong humatak sa dibdib ko. Marahan siyang ngumiti. "Honestly, you remind me of her sometimes." Dagdag niya, halos bulong. Napatingin ako. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa tasa niya. Para bang nasabi niya nang hindi niya sinasadya. Nagpatuloy na lang ako sa paghiwa. Pero medyo nanginginig ang kamay ko. Kinabukasan, habang inaasikaso ko ang almusal, napansin ko si Aiko na tahimik akong tinititigan.
habang hinahain ko ang miso soup. Hindi galit, hindi rin masaya. Parang nagmamasid. "Are you comfortable here, Julian?" Tanong niya bigla. Yes, ma'am." "Good." Wala nang karugtong. Pero hindi ko nagustuhan ang tono. Tila may sinusuri siya sa kilos ko. Pauwi na sana ako sa kwarto para magpahinga nang mapansin ko kaagad na may nakapatong na maliit na bagay sa ibabaw ng futon ko. Isang yellow paper crane at sa ilalim niya, maliit na sulat lamang. "Welcome, Kay." Napatigil ako. Nag-init ang tenga ko. Nabingi ako saglit. Hindi ito romantic note, hindi rin bastos. Pero hindi rin normal. Hindi dapat. Kinuha ko agad ang crane at inilagay sa drawer ko. Pero bago ko sinara, hindi ko napigilang tumitig dito ulit. At sa di maipaliwanag na dahilan, hindi ko matapon. Sa bawat araw na lumipas, napapansin ko si Kenji sa maliliit na paraan. Kung paano niya ako sinusulyapan kapag akala niya hindi ko nakikita. Kung paano siya natutuyo ang ngiti kapag nariyan si Ma'am Aiko. Kung paano lumuluwag ang boses niya kapag ako yung kausap niya. Kung paano niya binabagalan ang paglalakad pag nagkakasabay kami sa hallway. Hindi kami nag-uusap ng masinsinan, pero parang may himig sa pagitan ng katahimikan namin. At hindi ko alam kung ako lang ba o may nararamdaman din siya. Pero natatakot ako. At sa isang linggong pananatili ko roon, isang bagay ang sigurado. May hindi na tama sa aming dalawa. Hindi ko maikakaila sa sarili ko na iba na ang bawat araw ko rito sa Japan. Hindi dahil sa trabaho, sanay na ako, kundi dahil kay Kenji. Minsan, sapat na ang simpleng pagtawag niya sa pangalan ko para kumabog ang puso ko. At ngayong gabi, ramdam kong gano'n na naman ang nangyayari. Tahimik ang bahay. Tulog na ang mga bata. Si Kenji ay galing sa mahaba at pagod na araw. Dumaan siya sa kusina bago umakyat. Dala ang pagod na balikat at mata. "Julian." Mahina, pero may pag-aalala ang boses niya. "Were you able to contact your husband?" Hindi agad ako nakasagot. Nakatayo lang ako sa harap ng mga pinggan. Hawak ang basang sponge at biglang parang nawala lahat ng salita. Yes sir, but we have a lot of misunderstandings lately." Tumango siya. Mabagal. May halong lungkot at pag-unawa. "Communication is difficult, especially when someone is far." Tumingin kami sa isa't isa. Sandali lang dapat yon, pero hindi. Umabot ng ilang segundo. Mahaba, mabigat. Parang may hinahanap, may kinikimkim, may pinipigilan. Bigla niyang napansin ang maliit na pasa sa pulso ko. Maputla. Simpleng gasgas lang, pero halata. "Did someone hurt you?" Tanong niya, maingat. Napangiwi ako. No sir. I just hit the drawer a while ago." Ngunit halatang hindi siya kumbinsido. Hindi ako nakagalaw. Nang dahan-dahan niyang hinawakan ang pulso ko. Hindi mahigpit. Pero ramdam ko ang init ng kamay niya. "Be careful, Julian. You're too gentle with everyone. Sometimes you forget to be gentle with yourself." Hindi ko alam kung paano sumagot. Parang ang bigat ng mga salitang yon sa dibdib ko. Hindi biro. Hindi biro ang tingin niya sa akin. Hindi biro ang paraan niya ng paghawak. Na hindi simpleng paghawak. Parang bawat hibla ng katawan ko ay sinusuri niya sa tahimik. "Your late wife." Bulong ko sa sarili. Hindi ko matapos ang sasabihin. Tumingin siya sa akin. Tahimik. At parang nagulat siya sa naramdaman niya. "She was like you. Gentle. Too gentle." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Tumigil ako sa paghinga. Naramdaman ko ang bawat tibok ng puso ko. Walang huni ng hangin. Walang ingay ng appliances. Wala nang ibang naririnig, kundi ang paghinga namin. At sa hiningang yon, parang may nangyari. Hindi yakap, hindi halik, hindi paghawak na may pagnanasa. Ngunit may isang sandali lang, na nagbago ang lahat. Hindi ko maipaliwanag, pero naramdaman ko may nagbago sa pagitan namin. Dahan-dahan niyang binitawan ang pulso ko. At para bang kahit ang pagbitaw ay kasalanan. I'm sorry. Umiling ako. No, don't be. Pareho naming alam na may nangyari. Hindi aksyon, ngunit desisyon ng puso. At yon ang simula ng takot ko. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Kasi alam kong kapag hindi ko binantayan ang puso ko, may mangyayari na hindi na dapat simulan. Kung bakit ba kapag pilit mong pinipigilan, ay mas lalo lamang umuusbong ang hindi dapat. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Isang gabi, matapos ang mahaba at tahimik na araw, naiwan lang ako sa sala. Naglilinis ng mga laruan ng mga bata. Si Sir Kenji naman, galing sa meeting. Naglalagay lang ng jacket sa sofa. Huminga ng malalim at tahimik na lumapit. Hindi kami nag-usap sa umpisa. Wala akong alam kung anong sasabihin. At siguro, pareho kaming naguguluhan ng damdamin namin. Kaya tahimik lang kami. Humarap siya sa akin. Nakatingin sa mga kamay ko habang abala sa paglilinis. Julian, ang boses niya, mahina, parang nag-iingat sa bawat salita. You really remind me of her sometimes. Nakita ko sa mga mata niya na hindi lang simpleng paghahambing yon. May lungkot. May pagnanais na bumalik ang nakaraan. At may tinatangkang pigilan na damdamin. Nalaman kong halos 2 taon pa lamang mula nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit. At ilang buwan pa lang din matapos silang ikasal ni Ma'am Aiko. Malapit niya pala itong kaibigan at siyang naririyan sa tabi niya simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Siguro nga ay hindi pa siya totally nakakapag-move on sa yumaong asawa. I don't know what to say. Bulong ko. Tumigil sa pagpunas ng isa sa mga laruan. Parang nanginginig ang mga daliri ko sa hilom ng katahimikan. Dumilat siya ng bahagya. Tumayo at dahan-dahang lumapit. Hindi niya hawak ang kamay ko. Hindi niya ako niyayakap. Ngunit may kakaibang init sa pagitan namin na hindi maipaliwanag. Parang bawat hibla ng katawan ko ay nakikinig sa bawat paghinga niya. It's nothing. Bulong niya. Ramdam ko ang kabigatan ng bawat salita. Para bang gusto niyang hawakan ako. Pero alam niyang mali. Parang isang hangin na humahaplos ngunit hindi natatama. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero parang nahulog ako sa isang sandali na lahat ng kontrol ko sa damdamin ko ay lumipas. Hindi kami kumilos. Hindi kami nagsalita. Ngunit naramdaman ko sa pagitan namin ang isang matamis na kasabikan. Isang paghahatid ng damdamin na hindi pwedeng ipaliwanag sa ordinaryong salita. Napakalapit namin sa bawat isa na parang kahit ang hangin sa paligid ay nagbago. Parang may invisible na pader na nararamdaman namin pareho. Isang pader na gusto naming sirain. Pero alam naming hindi dapat. Tumalikod siya sa huling sandali. Huminga ng malalim. I should go, sabi niya. At dahan-dahang tinapik ang balikat ko. Hindi pang romantic. Hindi pang bawal. Ngunit sa simpleng tapik na yon, ramdam ko ang init ng pagkalinga, ng paghahanap, ng hindi dapat, pero gusto. Nanatili akong nakatayo, hawak ang laruan, habang tumitingin sa pintuan kung saan siya lumabas.
Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Takot, kilig, guilt, at isang kakaibang kaligayahan na hindi ko karaniwang nararanasan. May isang bagay sa pagitan namin na hindi na matutupi. May isang sandali na nagbago ang lahat. At alam kong simula yun ng isang landas na hindi ko dapat tinatahak. Pero hindi ko mapigilan ang puso ko na magsimulang maglakbay doon. You're really quiet when no one's watching. I like that. Sabi niya minsan habang nasa kusina kami at wala si Ma'am Aiko. Napatigil ako sa paglalagay ng plato sa lamesa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Para lang siyang nakaupo sa tabi ng puso ko at pinapakinggan ang tibok nito. Sandali lang yun. Ngunit ramdam ko ang isang uri ng koneksyon na mahirap ilarawan. Parang may sinabi siya na hindi niya sinasabi at may narinig ako na hindi niya sinabi. Minsan, habang nag-aayos ng mga laruan sa sala, may nakita akong maliit na crane sa sahig. Yellow, pinong tiklop, may pangalan ko, nakasulat sa ilalim. Tumingin ako sa kanya. Nakatayo siya sa doorway. Hindi naglalapit, hindi nag-aabang. Pero ramdam kong may iniwan siyang mensahe sa akin. I folded last night. For you. Hindi niya kailangang hawakan ang kamay ko para maramdaman ang sinasabi niya. Para akong nalunod sa init ng simpleng gesture na yon. Kinahapunan, habang inaayos ko ang mga libro ng mga bata sa study room, dumating siya upang kunin ang isang dokumento. Sabay naming naabot ang parehong libro. Nakita ko sa mata niya ang kislap na parang may gustong sabihin, pero hindi niya ginawa. Do you hear it too? Tanong niya, mahina. What? Tanong ko. Nagtataka. Nagulat ako nang kinuha niya ang kamay ko at itinapat niya sa kanyang dibdib. This. Tukoy niya sa puso niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin alam kung ano ang isasagot. Tila napaso ako nang maramdaman ko ang dahan-dahang paghaplos niya sa balat ko. Hanggang sa unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin at naramdaman ko ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Marahan, may pag-iingat at may pananabik. Walang anumang salita ang namayani sa amin ng mga sandaling yon. Tanging mga kamay, labi at katawan namin ang nag-uusap. Sabay kaming nag-ayos pagkatapos. Sir, what if Ma'am Aiko finds out? Hindi ko mapigilang tanong habang mahigpit na nakahawak sa uniforme ko. She won't. I promise. Sabi niya. At mabilis akong hinalikan sa labi. Matapos ang pangyayaring yon sa study room, ay napansin ko ang kakaibang sigla ni Sir Kenji. Ang dating mata niyang malulungkot ay may kaunting saya nang makikita. Ang nangyari sa study room ay nasundan pa. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. Ngunit paulit-ulit sa tuwing may pagkakataon kami. Hindi ko itatangging natatakot ako. Natatakot na mahuli at sa kung anong consequences ng mga ginagawa namin. Ngunit magiging sinungaling ako kapag sinabi kong hindi ko gusto ang ginagawa namin. Dahil tulad ni Sir Kenji, inaabangan ko na rin kung kailan ulit kami magkakaroon ng pagkakataon. At sa bawat nakaw na sandali, hindi lamang ang damdamin ko, kundi pati ang damdamin niya ay lumalalim. At sa bawat sandaling yon, alam kong ang simula ng isang bagay na mali, pero hindi ko kayang iwasan ay nagaganap na. Bawat sandali rito sa Japan ay parang pelikula na hindi ko mapigilan. Bawat tingin, bawat tapik, bawat nakaw na sandali ay naiwan sa dibdib ko. Nag-iwan ng bakas na hindi ko matatanggal. Si Kenji, hindi ko alam kung anong tawag sa nararamdaman ko sa kanya. Hindi siya asawa ko.
Hindi ko siya dapat mahalin sa paraang nararamdaman ko. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Alam kong may asawa siya. Alam kong mali ito. Alam kong may anak akong naghihintay sa kabilang bansa at isang pamilya na umaasa sa akin. Pero kahit alam ko ang lahat ng yon, hindi ko kayang huminto. Bawat sandali na kami lang, na para bang wala ng ibang nakatingin. Bawat simpleng hawak, bawat titig, bawat tahimik na paglapit, parang lahat ng nararamdaman ko ay nagiging mas malakas. At ramdam ko rin sa kanya. Alam kong ramdam niya rin. Ngunit hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin. Kung paano ko ibabalik ang sarili ko sa daang tama. Kung paano ko pipigilan ang puso ko. Kung paano siya pipigilan. Kaya heto ako ngayon, nagbabahagi sa inyo. Hindi upang hikayatin kayong gayahin ako, kundi bilang isang tao na nalulunod sa sariling damdamin at hindi alam ang gagawin. Paano ko hihinto ang sarili ko sa taong alam kong hindi ko dapat mahalin sa ganitong paraan? Hindi ko alam kung may makakaintindi sa akin. Ngunit kung may nakikinig dyan, sana may makapagbigay ng payo sa isang puso na naliligaw, na gustong pumili ng tama, ngunit natatali sa mali. Alam kong isang kasalanan at malaking pagkakamali itong pinasok ko. Kaya't humihingi ako ng tulong sa inyo kung paanong makakalabas dito. Hanggang dito na lamang po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Umaasa sa inyong kasagutan. Julien.